God bless po ating beloved Brother Joshua. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa oras na ito, kahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Let us pray. Dakilat mapagpala po naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpala mong pangalan, Kristo Jesus. Pangalan na ibinigay sa silong ng langit, ibabaw ng lupa na siyang sukat lamang naming ikaligtas. Your name is above in every other name, Lord. There is power, there is hope. There is healing, salvation, redemption in Thy name. We believe in Thee, we trust in Thee, there is Lord. Leading prayer for beloved, honorable pastor, have mercy upon us, O God. Anoint the words, there is Jesus. Put the words in my mouth. In the mighty name of Jesus, sama-sama naming sinasaway, aming ginagapos, lahat ng demonyong balakid, anumang demonyong hadlang sa aming pakinig, cast out right now, and bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Minamahal, palakpakan po natin ng ating mahal na Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating buhay na Diyos, mga minamahal, yung palakpak na makakaabot ng langit. Isang palakpak pa para sa ating mahal na Panginoon. Purihin ang Diyos at luwalhati ng dakil at mapagpalang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay makabalik na po sa ating mga kinuupuan. At bago pong lahat, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ. And I give double honor and respect and cherish to our parents in the Lord, dearly beloved Honorable Pastor, beloved Evangelist Wildy Estrada Almeda, the interim prophet of our loving God, the man of God, and also to our beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda, love and mga minamahal, and respect also to our beloved children, whole blessed Almeda family, sa mga anak, apo at manugang ng ating kagalang-galang na pastor, mga minamahal patuloy pong inatasan ng ating mahal na Panginoon na kasalukuyang mamahala sa buong iglesia ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay na hindi po biro, mga minamahal, ang responsibilidad na nakaatang sa kanilang mga balikat. Mga minamahal, ramdam po natin yung bigat ng mga tungkuling ito. Kaya't gayon na lamang po, mga minamahal, na nararapat natin pong isama sila palagi sa ating mga panalangin. Every time na tayo po'y nagpipray, isama po natin sa prayer natin, mga minamahal na mga anak ng ating kagalang-galang na pastor, sila po'y pagpalain ng Diyos patnubayan, gabayan ng ating mahal na Panginoon kung paanong ginabayan at pinagpalalin ng isa ng ating buhay na Diyos ang ating mga magulang sa Panginoon. At sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe, lahat po ng ating minamahal na mga kabayan sa ibayong dagat, sa buong Luzon, sa buong Visayas, sa buong Mindanao, sa lahat po ng ating mga Muslim brothers, mga minamahal, at sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran na narito, mga minamahal, pagpalain po tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na tayo po ay nakadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon kahapon. Medyo nangangamba kami, mga minamahal, dahil malakas nga ang ulan. Alam ko po na ang iba sa inyo, sa inyong mga area ay binaha na po, mga minamahal. Talagang malaking sagabal po yan. Kapag dumaranas tayo ng mga malalakas na mga pag-ulan at pagbaha, maaring hindi po kayong makadalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya't gayon na lamang po yung aming prayers na mahal na Panginoon, patilain po ninyo ang ulan para bukas, malaya at mga minamahal, maliwalas ang aming pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Tutong ang Diyos tumutugon sa ating mga panalangin. Mga minamahal, salamat sa Panginoon sa maaliwalas na panahon, magandang panahon na pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoong si Kristo. At luwalhatiin ang ating dikiling Diyos sa mga oras nito, minamahal. Tayo na po'y dadako sa pag-aaral ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo na siyang pagkain ng ating mga kaluluwa. Ating pong ihanda ang ating ballpen, ating pong mga papel, at maging ating mga Biblia, lalatigit sa lahat, ihanda po natin ang ating mga sarili sa pagkinig ng salita ng ating mahal na Panginoong si Kristo. And let's talk about the topic, be faithful unto death. Be faithful unto death. Sa Tagalog, manatiling tapat hanggang kamatayan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Manatiling tapat hanggang kamatayan. Be faithful unto death. Yung topic natin ito po ay mababasa natin sa last verse natin, mga minamahal, mamaya, na ang nais ng ating mahal na Panginoon, ng ating katapatan ay hindi lamang po sa simula ng ating paglilingkod.
Ang gusto ng Diyos, yung ating katapatan, hindi lamang sa kalagitnaan ng ating paglilingkod. Ang gusto ng mahal na Panginoon, yung manatili tayong tapat, maging mga minamahal hanggang sa ating kamatayan, hanggang sa huling hininga ng ating mga buhay, hanggang sa huling pintig ng ating mga puso. Ang nais ng mahal na Panginoon ay manatili tayong faithful sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Unang talata natin pag-aaralan from the book of Philippians chapter 1 verse 29. Kindly po sa ating mga beloved Bible reader, basahin natin ang talatang ito. Praise the Lord. From the book of Philippians chapter 1 verse 29. For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Pilipos, kabanata ay 1 at ang talata ay 29. Sapagkat sa inyo'y ipinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang upang manampalataya sa Kanya, kundi upang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po ninyo yung pagiging tapat sa paglilingkod hanggang sa kamatayan, ito po'y matawag nating malalim na dedication sa mahal na Panginoon. Yung kahangahangang dedikasyon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, na kaya mong ibuwis ang buhay mo alang-alang sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon. Amen? Yung handa kang magtiis, handa kang magsakripisyo, handa kang mga minamahal maglingkod sa Panginoon kahit buhay ang kapalit. Amen? Yan po yung naging buhay ng mga minamahal nating apostoles in early times. Yung mga early Christian, they suffer a lot of suffering. Amen? Higit pa sa mga pagtitiis na ating dinanas ngayon, mga minamahal. Kaya ang sabi ng Bible, God chose us not only to believe, amen? Not only to have faith in Him, but rather He chose us, sabi ng Bible, to suffer for His name's sake, para makaranas tayo ng iba't ibang uring pagtitiis. Hindi tao ang tumawag sa atin, amen? Hindi tao ang pumili sa atin, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya isang napakalaking pribilehiyo at oportunidad, just imagine, ang pumili sa iyo, hari ng mga hari, Panginoon ng Panginoon, pwede naman niyang piliin yung mga engineer. Amen. Di ba? Pwede naman niyang piliin yung mga matatalinong tao, yung mayayaman. Pwede naman niyang piliin yung mga tanyag, yung mga pantas na mga tao. Pero magtataka ka, mga minamahal, bakit ikaw? Bakit ako? Bakit tayo ang pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon? Alam niyo po ba bakit? Dahil kahit wala pa tayo noon sa mahal na Panginoon, pero nakikita na ng Diyos ang puso mo na handa kang maglingkod sa Kanya, handa kang magbigay papuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon because our loving God is, mga minamahal, sabi ng Bible, siya po'y Diyos na walang tinatanging tao. Sino ka man, ano man ang kalagayan mo, kapag makita ng Panginoon ang puso mo na handang sumamba maglingkod sa Kanya, tatawagin at tatawagin ka ng ating mahal na Panginoon na sa itinakdang panahon, ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Kahit wala sa pangarap mo, kahit wala sa bokabularyo mo, hindi mo yun ambisyon na maglingkod. Ang iba sa atin, wala tayong planong maging born again. Amen? Ayaw nga natin maging born again. Pinipersecute nga natin yung pagiging born again. Pero nagulat tayo isang araw. Amen? Isang araw, pumapalakpak na tayo sa Panginoon. Isang araw, umaawit na tayo sa Diyos. Yung mga bagay na ayaw natin noon, nagagawa na natin ngayon, mga minamahal. Bakit po? Pinihit ng Diyos ang puso at isip natin upang lubos nating maunawaan ang kahalagahan ng pagpupuri, ang kahalagahan ng paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. He chose us not only to believe, hindi upang manampalataya lang. Hindi po doon nagtatapos ang ating paglilingkod. Kaya huwag po kayong magtaka, mga minamahal, kung bakit mula nung kinumit natin ang buhay natin sa Diyos, ibinigay ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon, nag-start po, mga minamahal ko, yung pressure ng buhay. Amen? Siyempre,
pag ibinigay mo na ang buhay mo sa mahal na Panginoon, isa ka na sa mga target ni Satanas. Amen. Target ka na ni Satanas, nabibilang ka na sa mga target ni Satanas. Siyempre, wala naman po siyang mapapala kung tatargetin niya yung mga hindi naglilingkod sa Kanya, yung mga dating sa Kanya na. Tayo po, nung isinuko na natin ang buhay natin sa mahal na Panginoon, it means we are God's own property. Amen? Ibig sabihin, pag-aari na tayo ng Diyos. Bakit tayo naging pag-aari ng Diyos? Dahil isinuko na natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibinigay na natin ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon. Ibig sabihin, hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili, ang nagmamay-ari na sa iyo, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng Bible, we are not in our own. We are bought with a price. Hindi na po tayong nagmamay-ari ng ating sarili. Tayo po'y binili ng Panginoon sa tamang halaga. Hindi sa magitan ng ginto, hindi sa magitan ng pera. Tayo po'y binili ng Panginoon, hindi sa magitan ng mga material na bagay, kundi tayo po'y binili, tinubos ng Diyos sa magitan ng kanyang pag-aalay ng kanyang sariling buhay doon sa krus ng Kalbaryo. Yeah, we are not in our own. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari ng iyong sarili. Amen? Payag ba kayo? Hindi na kayong nagmamay-ari ng inyong sarili. Ang nagmamay-ari na sa atin, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya makita mo, iniingatan ka ng Diyos sa iyong pagtulog hanggang sa iyong paggising. Iniingatan ka ng Panginoon. Bakit? Dahil ang Diyos na ang nagmamay-ari sa iyo. May problema ka, sinong naglulutas. May karamdaman ka, sinong nagpapagaling. Nasa gitna ka ng panganib ka, pamakan sinong nag-iingat sa iyo. Ang ating mahal na Panginoon. Because we are God's property. Siyempre, pag ikaw ang may-ari ng isang bagay, iingatan mo talaga. Dahil sa iyo kagaya ng ating mahal na Panginoon, dahil ikaw at ako ay pag-aari ng Diyos, kaya't iniingatan ka ng mahal na Panginoon, mga minamahal, sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, hindi papahintulutan ng ating mahal na Panginoon na ikaw ay mapahamak. Malakas na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. He chose us not only to believe, not only to have faith in Him, but also to suffer. Mararanasan natin yung iba't ibang uring pagtitiis sa buhay. Anong purpose ng ating mahal na Panginoon? Ang sabi rito, God's purpose, why He allowed trials and suffering happen in our lives, just to make our foundation strong. Anong layunin ng Panginoon? Bakit niya pinapahintulutan ng problema? Bakit niya pinapahintulutan ng kahirapan? Minsan, mga minamahal, sinasabi natin na, Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ang dami kong problema? Lord, naglilingkod naman ako sa iyo, bakit ang dami kong trials, ang dami kong sufferings, ang dami kong hardship, mga difficulties na aking pinagdadaanan sa paglilingkod sa iyo. Mga minamahal, wag po natin na-expect na yung paglilingkod hayahay. Amen. Baka nag-expect kayo na pag maglingkod kayo, walang problema. No. Wag tayong mag-expect na kapag maglingkod tayo, walang kahirapan. Wag tayong mag-expect, dahil sabi pa nga ng aking narinig, too much of expectation, it is dangerous. Don't expect too much. Huwag tayong mag-expect na kapag isuko natin ang buhay natin, hayahay ang kinabuhi, madali ang buhay. Hindi po, mga minamahal. Dahil kapag isuko mo, ibigay mo. Kaya nga maraming Kristiyanong, mga minamahal, mali ang kaisipan. Ayaw mag-commit ng malalim na commitment sa mahal na Panginoon. Dahil kapag ibigay mo daw ang buhay mo sa Panginoon, mga minamahal, maraming trials. Kapag mainit ka daw na naglilingkod, mainit din ang pagsubok. Kapag mabigat, mga minamahal, ka sa paglilingkod, mabigat din ang pagsubok. Mali pong pananaw yun, mga minamahal. Mas mainam yung mainit tayo, maningas tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sa magitan ng ating commitment sa Diyos, sa magitan ng ating pagbigay ng ating buhay, sa magitan ng pagsuko natin ng ating buhay sa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon, magiging dedicated tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen? Ang purpose pala ng mga difficulties, yung purpose pala ng hardship sa buhay, yung purpose pala ng kahirapan sa paglilingkod, amen? To make our foundation strong. Importante yung pundasyon. Amen? Amen. Tanungin po natin yung mga architect, yung mga engineers. Tanungin po natin yung mga gumagawa ng mga buildings, ng mga bahay. Ano po yung importante sa kanila? Siyempre, natural yung pundasyon, mga minamahal, ng mga building na kanilang ginagawa. Pundasyon ng mga bahay na kanilang ginagawa. Once na
weak yung pundasyon mo, kapag masira ang pundasyon, marupok ang pundasyon mo, at kapag ang pundasyon ang masira, buong bahay magkukulaps. Kahit maganda pa yung materialis mo sa taas. Amen? Kahit matitibay pang materialis na yung ginamit, once ng pundasyon mo ay mahina, kapag bumigay ang pundasyon, buong bahay bibigay. Ibig sabihin, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, importante magkaroon tayo ng matibay, matatag. Amen? Matibay, matatag na pundasyon sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi pa nga ng Bible, merong 2 parabol sa Biblia. Ang isa daw ay nagtayo ng kanyang bahay, mga minamahal, at ang kanyang pundasyon ay sa ibabaw ng mga buhanginan. Ang isa naman ay nagtayo ng kanyang bahay, ang kanyang pundasyon ay itinayo sa ibabaw ng bato. Yung nagtayo ng pundasyon sa ibabaw ng bato, dumating ang bagyo, ang ulan ng unos, hindi po siya nawasak. Bakit? Matibay ang pagkatayo ng kanyang pundasyon. Yung isang bahay na itinayo sa ibabaw ng buhanginan, pagdating ng bagyo, baha, ulan, unos, nabuwal, nawasak ang bahay. Bakit? Ang kanyang pundasyon ay itinayo niya sa ibabaw ng buhanginan. Amen? So ang ating pundasyon walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Nasa Kanya ang ating lakas. Amen? Kaya the more na ilinalapit mo ang sarili mo sa mahal na Panginoon, the more nagiging mo yung strength, yung lakas na galing sa Panginoon. Nasa Kanya yung ating tibay. Not in a role. Amen? Hindi tayo matibay dahil sa ating sarili. Hindi tayo matibay dahil malakas tayo. Hindi tayo matibay dahil marunong tayo. Hindi tayo matibay dahil matalino tayo. No, matibay tayo, mga minamahal, dahil naandyan si Kristo na ating sinasandalan. Nakakapag-sustain tayo sa paglilingkod. Dahil nandyan ang ating mahal na Panginoon nating sinasandalan. Tumitibay tayo dahil sa salita ng Diyos. Tumitibay tayo dahil sa pangako ng mahal na Panginoon. Tumitibay tayo dahil sa presensya ng Diyos. Tumitibay tayo, mga minamahal, dahil pinapatibay tayo ng Diyos. Pinapatatag tayo ng ating mahal na Panginoon. Nakapag-sustain tayo ng paglilingkod sa Panginoon. Umabot tayo ng 10 taon, 15 taon, 20 years, 25 years, 30 years na naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mga binamahal, sabi pa nga, yan po'y dakilang tagumpay na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Ngunit ang kapurihan ay palagi nating ibinabalik sa ating pinakamamahal na Panginoon. To make our foundation strong, si Jesus yung ating pundasyon. Amen? Kaya the more na ilinalapit mo yung sarili mo sa Diyos, the more na close ka kay Jesus. Amen? The more na ilinalapit mo ang sarili mo sa Panginoon dahil mga minamahal, confident ka sa paglilingkod mo sa Panginoon kapag close kayo ni Jesus. Wala kang pangamba, wala kang takot, wala kang pagkabalisa kapag malapit ka kay Jesus. Siyempre, mga minamahal, dapat mong malaman ano ba yung iba't ibang paraan para maging close tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Itinuturo po yan ng ating mga magulang sa Panginoon. Magpuri palagi, manalangin palagi, dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon, pagbulay-bulay ng salita ng Diyos, mga minamahal. I-meditate natin yung goodness ng mahal na Panginoon. Kapag nanghihina ka, nanlulupaypay ka, nanlalamig ka, mga minamahal, pagbulay-bulayin mo kung gaano kabuti ang mahal na Panginoon sa isip mo, sa buhay mo, gaano siya kabait. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ang pundasyon ay mahalaga. Para tayong gumagawa ng bahay, habang naglilingkod tayo sa mahal na Panginoon, para tayong gumagawa ng bahay. Amen? So kailangan matibay ang ating pundasyon. Ang sabi rito, mga minamahal, yung pundasyon natin ay yung pananampalataya natin kay Kristo. Kailangan natin mag-pray na, Lord, increase our faith. Increase our faith. Just like apostles did, mga minamahal. Yung prayer nila, hindi sila nag-pray na bigyan sila ng mansyon. Yung prayer nila, hindi sila nag-pray na bigyan sila ng appliances.
Ang prayer nila, hindi mga minamal pinansyal na mga bagay. Minsan, mga minamal ang Kristiyano, nagiging materialistic tayo. Instead na ipag-pray natin yung mga spiritual na mga bagay na magiging establisado yung pananampalataya natin upang pagdating ng pagsubok mga problema, manatili pa rin tayong nakatayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yun ang dapat ipag-pray natin, hindi mga material na mga bagay. Minsan ang Kristiyano nagiging materialistic, ang pinagpipray, material na mga bagay. Pero ang mga apostles, napakatatalinong mga apostoles, sapagkat yung pinagpipray nila, not materially things, not financially things, yung prayer na spiritual. Ang prayer na, Lord, please, increase our faith. Dagdagan mo ang aming pananampalataya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dapat natin ipag-pray yun. Pag-uwi natin sa bahay, bago tayo matulog, pagkagising natin, huwag didiretso sa trabaho. Pag mayroon tayong time, mag-pray tayo, magkaroon tayo ng devotion. Ipag-pray natin na, Lord, please, Lord, increase our faith. Ano pong purpose, mga minamahal? Why do we need pray in the Lord that the Lord may increase our faith, just like apostles did? Nag-pray sila na dagdagan ng kanilang mga pananampalataya, mga minamahal, dahil darating ang araw, makinig po kayo, bakit kailangan natin manalangin na, Lord, dagdagan mo ang aming pananampalataya? Dahil darating ang araw, hihingin ka ni Satanas sa kamay ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, upang ligligin katulad ng trigo. Everybody shout, praise the Lord. Hihingin ako. Just like Apostle Peter, sabi ng Bible, basahin natin yung following verse, Luke chapter 22, verse 31 and 32. Si Apostol Pedro hiningi ni Satanas. Basahin natin ang Biblia. Praise the Lord. From the book of Luke chapter 22, verse 31 up to 32. And the Lord said, Simon, Simon, behold, Satan hath desired to have you, that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee, that thy faith fail not. And when thou art covered, strengthen thy brethren. Amen. Amen. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata ay 22, at ang talata ay 31 hanggang 32. Simon, Simon, narito, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Tatapat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya, at kung makapagbalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Amen. God bless you po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sino ang hiningi ni Satanas, mga minamahal? Si Pedro. Anong purpose? Bakit siya hiningi? Upang ligligin. Upang ligligin katulad ng pagliglig ng isang trigo. Ibig sabihin, upang ligligin ang kanyang pananampalataya. Darating para ang panahon, mga minamahal, each and every one of us, tayo po ay hihingin ni Satanas sa kamay ng mahal na Panginoon. Ang purpose is, ligligin ang ating mga pananampalataya. Amen? Bakit tayo liligligin? Upang makita kung matibay na ba tayo. Amen? Makita kung matatag na ba tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pong sabi rito? In verse 31, Simon, Simon, narito hinihingi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Amen? Liligligin tayo ng kaaway. Just to test, to prove kung gaano kang konkreto, kung gaano katibay ang ating mga pananampalataya sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya wino-work out natin yung faith natin. Hindi tayo nagsasayang ng panahon. Hindi tayo nagsasayang ng oras habang may panahon pa. Kailangan maging konkreto. Kailangan matibay. Maging unwavering yung ating faith sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung pananampalataya, mga minamahal, na hindi natitinag ng anumang pagsubok. Yun ang gusto ng Diyos. Yung pananampalatayang hindi natitinag ng anumang problema. Yung pananampalatayang hindi natitinag ng anumang karamdaman. Yung mga pananampalataya na hindi natitinag ng anumang kahirapan. Yun ang pananampalataya na gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon. Wala pong exempted.
Yung word na pagliglig ng kaaway, katulad ng isang trigo, wala pong exempted dito. Kahit kami pong mga mangaral, dumadaan kami sa pagliglig ng aming mga pananampalataya. Lalong-lalo na po kaming mga mangaral. Eh, hindi biro maging preacher. Amen? Hindi biro maging mangaral. Dahil before kami gamitin ng Panginoon, magpatibay ng inyong pananampalataya, una kaming patitibayin ng Diyos, mga minamahal. Amen? Bago kami magkumbinsi sa inyo na totoo at makapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran, una kaming kinukumbinsi ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat tayo dadaan sa pagliglig. Amen. Dahil liligligin tayo ng kaaway. In verse 33 or 32 rather, ano pong sabi ng Biblia? Datapot, in English mga minamahal, but I have prayed for thee. Sabi ng Panginoon, ako'y namamanhik, ako'y nanalangin para sa iyo, Apostol Pedro, na ang iyong pananampalataya ay huwag magkulang. Amen? Amen? Sometimes, bilang Kristiyano, dapat meron tayong time na ini-evaluate natin yung level ng ating pananampalataya. Dapat sinusukat natin yan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng mahal na Panginoon, datapwat naway hindi magkulang ang iyong pananampalataya. Nananalangin, ultimo ang ating mahal na Panginoon para kay Apostol Pedro. Dahil alam ng Diyos na darating ang isang araw na si Apostol Pedro ay hingin sa kanyang kamay ng kaaway at liligligin katulad ng pagliglig ng isang trigo. Ang sabi ng Panginoon, ako'y nananalangin para sa iyo, Pedro, naway hindi magkulang ang iyong pananampalataya. Amen? Hindi po sapat na meron kang pananampalataya. Amen. Pagdating ng pagsubok, hindi ka makasurvive. Hindi mo pagtugumpayan ang pagsubok kapag kulang ang iyong pananampalataya. Kaya bilang Kristiyano, wino-work out natin yan. Nag-spend tayo ng effort, ng time, para mga minamahal, ang pananampalataya natin makaabot sa pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon upang pagdating ng pagsubok, mabigat na pagsubok, dumating yung araw na liligligin tayo ng kaaway, mga minamahal ay magawa po nating magtagumpay sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Sunod na talata, Revelation chapter 2 verse 10. Basahin natin ang Biblia. Praise the Lord. Praise the Lord. Book of Revelation chapter 2 verse 10. Praise the Lord. Dito po, from the book of Revelation chapter 2 verse 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee crown of life. Amen. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, kabanata ay 2 at ang talata ay 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng diablo ang ilan sa inyo sa bilangguan, upang kayo'y masubok at magkakaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Bible, and I will give thee a crown of life. Be faithful unto death. Ito po yung ating topiko, mga minamahal. Sa Bible, darating po yung time na tayo po ay may pressure. Sabi pa nga ng aking nabasa, history repeated itself. Amen? Yung Bible story regarding sa mga Book of Martyrs, mga apostoles na naghihirap, nagsakit, dahil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, they are hunted in their time. They are persecuted in their time. Not because they are criminals. Not because they are transgressors of the law. They are hunted in their time. They are tortured. Amen?
They are persecuted in their time because they are followers of Christ. They are followers of Christ. Kung isipin mo, hindi naman krimen ang pagsunod sa landas ni Kristo, but they are hunted dahil sumunod sila kay Kristo. History repeated itself. Kung paanong hinahunt down yung mga apostles, kung paanong dumaan sila sa matinding persecution, balat sa balat, dugo sa dugo, matinding hirap ang kanilang persecution. Kung paanong nagduman na sila ng matinding hirap dahil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, yan ay mararanasan din natin. Amen? Dahil yung tatak ng 666, yan ay impose ng government, whether you like it or not, yan po'y compulsory na. Sa panahon ngayon, maraming tumatanggap ng tatak ng 666. Yan po'y numero ng Diablo, numero ni Satanas. Tumatanggap ng numerong ito, mga minamahal, voluntarily. Sa panahon natin ngayon. Pero darating ang araw, ito po'y magiging compulsory. Sa pilitan, tayo po ay tatatakan. Amen? It is biblically written, mga minamahal. Hindi po natin pwedeng baliin ang sinabi ng Biblia. Darating ang araw, matanda, bata, mayaman, mga minamahal, bilanggo o alipin, sila'y piprosahin, pipilitin na malagyan ng tatak ang kanilang mga noo, maging ang kanilang kanang kamay ng numero ng Diablo, ang numero ni Satanas. Siyempre tayong mga Kristiyano, na-enlightened na tayo. Binuksan na ng Panginoon puso at isip natin na kapag tumanggap tayo ng tatak, amen? Tayo magiging pag-aari na ni Satanas. Ang kaluluwa natin ay magiging property na ni Satanas. Magiging kontrolado na ang buhay natin. Both body and soul, we are controlled by Satan. We worship the beast day and night. Sasamba na tayo, hindi na sa Diyos. Ang sasambahin na natin ay ang halimaw, ang Diablo, ang demonyo na ang ating sasambahin. Bakit po? Corrupted na. Corrupted na, naisip na, nalason na ang ating puso, ang ating isip, gawa ng pagtanggap natin ng tatak ng numero ng 666. Kaya't isipin mo, wala na tayong pagkakataon pang maligtas. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Wala ka ng pagkakataon pang maligtas kapag tanggapin mo na yung tatak ng 666. Anong gagawin mo pag alam mo ng salita ng Diyos? Hindi ka mananatili dito sa lungsod. Hindi ka mananatili dito sa barangay. Hindi ka mananatili sa syudad na iyong kinalalagyan. Because, mga minamahal, we are hunted kagaya ng mga apostles. Dahil i-impose ng government na ang sino mang hindi tumanggap ng tatak ng 666 ay kriminal because we are against the law. I-impose ng government yung tatak ng 666. So, ibig sabihin, kapag hindi mo tanggapin ang tatak na yon, kriminal ka. You are hunted katulad ng paghunting sa mga apostoles. Saan ka pupunta? Tatakbo ka sa mga bundok. Amen. Doon ka sa kagubatan. Hahanapin mo yung mga lungib kagaya ng ginawa ng mga apostoles. Doon sila nag-worship sa mga lungib. Kaya nga sabi ng mahal na pastor, mga anak, katulad ng nakasulat sa Biblia, manalangin kayo ng pagdating ng araw ng pagdagit, pagdating ng araw ng paglisan, ay hindi sa panahon ng taglamig. Ibig sabihin, taglamig ng pananampalataya. Amen? We are hunted. History repeated itself. Mauulit ang nangyari sa panahon ng mga apostoles. Sa tingin ninyo, hindi nakakatakot? Nakakatakot, kaya't mag-pray tayo ng mahal na Panginoon, naway bumalik ka na, hindi sa panahon ng kagipitan, hindi sa panahon ng matinding ligligan, mahal na Panginoon. Dahil baka hindi tayo marapture, baka hindi tayo maligtas, baka dahil sa tinding, grabing hirap, ay tanggapin natin ang tatak ng numero ng kaaway. Amen. Saan tayo pupunta? Hindi ka pwedeng magtago sa bahay mo. Dahil alam ng kaaway kung nasaan ka. Magtatago tayo. Tatakbo tayo paroon at parito. Doon tayo sa mga lungib. Sa kagubatan, magtatago. Maliban na lamang kung magpapatatak ka ng 666. Amen? Hindi ka na, mga minamal, against sa batas ng gobyerno. Alam niyo darating ang panahon, yung mga pulis at sundalo, sila ang huhuli sa atin. Amen? Uutusan niya ng mga opisyal dahil ibababa yung utos.
Hindi lamang sa buong Luzon, Visayas, Mindanao. Hindi lamang sa buong Pilipinas. Ito'y buong mundo. Amen? Tatakbo tayo, mga minamahal. Saan tayo magtatago sa lungib? Kagaya ng mga apostoles, sa panahon nila, they are hunted because they are followers of Jesus. Doon sila sumasamba sa mga lungib. Doon sila sumasamba sa kagubatan. Nagtatago sila. Hindi sila malayang magpuri. Hindi sila malayang umawit. Kaya samantalahin natin ang pagkakataong ito na habang malaya tayong sumigaw, habang malaya tayong magbasa ng Biblia, habang malaya tayong magpuri, habang malaya tayong magluwalhati sa Panginoon, purihin natin ng walang reserbasyon ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil darating ang araw, mga minamahal, hindi na tayo magkikita-kita sa lugar na ito. Maniwala kayo, darating po ang panahon na yon. Dahil pipigilan ni Satanas ang ganitong pagkakatipon. Hindi na tayo magiging malaya sa pagpupuri. Hindi na tayo magiging malaya sa pagsamba. Pipigilan ng kaaway ang ganitong mga spiritual na gawain. Kapag makita ka nila, huhulihin ka nila. Pipilitin ka nilang matatakan ng numero ng Diablo na 666 sa ayaw at sa gusto mo. Amen? Pero kapag dedicated ka sa Diyos, you are willing to die for Jesus. Hindi ka matatakot mangyari ito. Dahil alam mo, hindi ka pababayaan ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. If you're willing to risk your life for Jesus, just like Apostle did, namamangha ako sa dedikasyon ng mga apostoles in their time, sa trials nila. Namamangha ako sa kanilang tapang. Namamangha ako sa kanilang talagang kung hanga lang, humahanga ako sa kanilang, sa lalim ng kanilang dedikasyon. Imagine, sabi ng akin nabasa, some of them, they are flattened by lions because they are followers of Jesus. Pinapalapa sila sa leon sa kanilang panahon. Dito may linapan na ba ng leon? Taas po yung kamay. Wala. Kahit nilinapan ng aso, wala eh. Pero in their time, some of them are flattened by lions. Some of them stoned to death. Binabato sila hanggang sa mamatay. Hindi natin na-experience yun. Amen? Pero sila, mga minamahal, ni isang dangkal, hindi sila umatras para lamang ipakita sa mahal ng Panginoon na handa silang mamatay para kay Kristo. Ni isang dangkal, hindi sila umatras. Walang takot sa puso nila. Mga minamahal, handa silang mamatay para sa kanilang pananampalataya. Handa silang mamatay para kay Jesus. Handa silang mamatay para sa kanilang dakilang tagapagligtas. Alam ninyo, mga minamahal, some of them, they are burning alive. Sinusunog sila ng buhay. Kaya ikumpara ninyo, ikumpara natin yung trials natin ngayon sa trials nila, ikumpara natin yung hirap nila noon sa hirap natin ngayon, wala tayo sa kalingkingan, minamahal. Pero ang iba sa atin, kahit wala tayo sa kalingkingan sa hirap nila, ang iba sa atin gusto nang tumalikod. Gusto nang hindi dumalo. Hirap na sa pagsubok. Eh wala pa nga tayo doon sa itong trials natin ngayon, maniwala kayo? Kumbaga sa basketball, warm up lang ito. Alam niyo yung warm up? Yung pampainit lang, mga minamahal, shoot. Takbo ng konti. Hindi pa po ito final. Patikim lang itong mga trials natin ngayon. Merong darating na mas mabigat na pagsubok sa mga mananampalataya na tayo liligligin, dadaan sa matinding pagliglig ang ating pananampalataya kung paanong liniliglig ang mga trigo. Ganun ang darating na panahon. Some of them flattened by lion, they're stoned to death. They are burning alive, mga minamahal. Amen? Si John the Beloved nga eh. Si John the Beloved, grabing torture sa kanya. Merong tinatawag niya, huge basin, malaking kawali, malaking kawa, pinakuluan ng kumukulang mantika. Doon hinulog si John the Beloved. I-picture out ninyo kung anong hirap. Amen? Pero sabi ng mga nanonood sa kanila, dahil sila ay nasa gitna ng arena, ginagawa silang panuuri ng mga Hudyo, ng mga taong walang pananampalataya, namamatay silang nakangiti. Namamatay silang tumatawa pa rin. Galak na galak pa rin ang kanilang mga puso. Na-confuse yung mga Hudyo.
Bakit ang mga taong ito mamamatay na lang, kikitala na lang buhay, pero mga minamahal, masaya silang sasalubungin ang kamatayan dahil naunawaan ng mga apostoles ng pagpikit natin dito sa lupa para kay Kristo ay pagbukas ng pintuan doon sa langit, at doon sa langit mararanasan natin ang walang katapusang kagalakan sa piling ng mahal ng Panginoon. Wala nang lungkot sa langit, hindi ka lang mapapagod, wala nang problema sa langit, hindi ka lang mapapagabag, mga minamahal. Pawang kagalakan at kapayapaan ang mararanasan mo sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Amen. Pinakuluan siya sa tubig or sa may kumukulong mantika. Amen. Si James, dinala doon sa rooftop ng Jerusalem Temple, sa southeast pinnacle ng Jerusalem Temple. Hinulog siya doon, that is 100 feet. Nahulog siya, nagkalasog-lasog ang kanyang katawan. Ngunit hindi siya namatay, minamahal. Siya po'y hinuli-uli, pinaghampas ng isang panghampas na puno ng pako sa dulo. Bawat tama sa kanya, yung kanyang balat, laman natutuklap. Ganon katindi yung execution, that is doomsday, the day of execution sa mga apostoles. Amen? Pero alam niyo, kagaya ng sinabi ko, yung trials natin ngayon, wala sa kalingkingan ng mga trials ng mga apostoles. Pero sometimes, ang iba sa atin gusto nang tumalikod, gusto nang umayaw, gusto nang hindi dumalo, mga minamahal. Wala pa ngayong matinding trials na nangyari sa mga apostoles. Pero yan ay darating ang panahon, uusigin tayo, mga minamahal. Magpaparoon pa rito, takbo tayo dito, takbo doon, mga minamahal, dahil huhulihin tayo pagtataka ng 666. Iatingin ang ating mga pananampalataya. Sabi ng mahal na Panginoon, nawa hindi masumpungan ang iyong pananampalatayang kulang. Nawa hindi magkulang ang iyong pananampalataya. Kaya yung panahon na binibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon, magpakatatag tayo dahil magugulat na lang tayo, mga minamahal. Kagaya nung pagdating ng pandemic, nagulat tayo biglang lockdown na. Amen? Ganun na ganun ang mangyayari, magugulat ka. Lockdown na ang buong bansa. Pipilitin ang lahat. Hahanapin ang lahat. We are all hunted. Tayo mga member ng Jesus Miracle Crusade, we are all hunted, mga minamahal. Hahantingin tayo para, mga minamahal, matatakan ng 666. Kaya't ngayon pa lang, ihanda na natin ang ating mga pananampalataya. Manalangin na tayo ng manalangin. Iyak na natin sa mahal na Panginoon, the Lord, increase our faith. Ipanalangin na natin yan, na Panginoon, papagtibayin mo ang amping pananampalataya upang kung hingiin kami ni Satanas sa iyong kamay at ligligin katulad ng pagliglig sa isang trigo, maging matibay kami at matatag sa paglilingkod sa iyo hanggang sa araw ng iyong pagdating. Awitan natin ang mahal na Panginoon.